What's up mga ka-technician? Nagbabalikan tayo po ng technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe nyo guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click nyo ulit, share nyo rin na mga videos. So yun guys, magre-review tayo ng item galing sa Miniware. So ito guys ay hindi po sponsor guys ni Miniware ha. Kasi dati, nung unang natin guys, nag-sponsor si Miniware sa atin. Pero ngayon, bilhin na natin sa kanila kasi kailangan natin to guys eh. So ayan siya guys. Ayan. So, kung nakikita nyo, yun yung lalagyanan niya guys. At, ayan, Miniware siya guys. So, ayan guys ay mini digital power system or, ito yun guys, so, mini digital power system. Dash L means load. 10 means 10 amps. 60 means 60 volts. 10 amps, 60 volts. Pero ito guys ay maximum 100 watts lang siya guys. So, ayan, designed by E-Design. Ayan. So, dito sa likod guys, makita nyo working mode niya ay constant current, constant voltage, constant resistance, or constant resistance. Ayan. Constant, ito naman isa guys ay constant power. Ayan. Current, voltage, resistance, power. Ayan. Puro constant mode yan guys. Tapos kung nakikita nyo rito, yung load niya para sa input ay 60 volts, 10 amps, 100 watts lang yung max niya guys. So, hindi nyo talaga maano yan ng 60 volts tapos 10 amps. Kasi ito guys, pag pinagsama nyo is 600 watts yan guys. So, basta ang maximum niya is 100 watts. Okay? So, bale, combination ng 100 watts yung magiging ano sa voltage saka amperes. Okay? So, ayan, at ang mga included package included, ayan, or includes, syempre guys, yung module, user manual, XT30 na male connector, at isang input cable. Dalawa pala, guys. Ayan, dalawang input cable. Syempre, yun yung positive at saka negative na cable para sa input niya. So, ayan guys, meron siyang battery, built-in battery, ayan, so, ayun yung mga pwede nyo i-test. So, ayan guys, at ayan guys, yung mga safety protection niya guys, may overcurrent, over voltage, o under voltage, ayan, so, ayan pa guys, so, may anti-reverse din siya, so, kahit nang babaliktad niya, okay lang, so, sasabihin niya na baliktad yung connection. Ayan. So, ayan guys, at ito na natin kasi alam ko inaantay nyo kung paano to or ano yung nasa loob nito. Syempre, ito guys ay tignan muna natin to syempre. Ito yung cable niya guys. So, banana connector, tapos alligator. Ayan, alligator clip. Ayan, so positive at saka negative guys. So wala na. Dito naman, ganda guys, nasa box pa, naka-acrylic glass pa yung box nya. So ito yung manual nya guys. So pag di nyo alam yung kung paano siya gamitin, so, siyempre guys, titignan nyo yung manual niya. So, meron siyang China, meron siyang English, at meron siyang, Chinese, English, at saka Russia. Okay? Russian. Ayan. So, kada itim, tulad yan guys, kada itim yan. Oh. Ito Chinese. Pagdating dito sa kabila, English na puro to. Ayan. Tapos pagdating dito is Russian na yan guys. Ayan. So, ano pa inantay natin guys, at ayan yung box nya, ganda talaga, wow, okay, good na good. So ito sigurado yung warranty nya. Ayan, o diba, protektado pa, grabe, ganda. At ngayon guys, tignan natin ang module. Ayan, ang laki ng module guys.
Wow. Ito yung XT30. Ayan. Para yan dito guys. Oh. Ito. Sa input. So, VS means voltage sense. Okay? So, ito kasi guys, pagka nilagay nyo dito, kailangan nyo dito lagyan ng wire. Bali guys, papakita ko sa inyo kung bakit kailangan nyo yan para sa load. Kung sensitive guys yung load nyo. Okay? Lalo na kapag ka-battery. So, papakita ko sa inyo. Wait lang. Ayusin ko muna to. Para walang sagabal. So, lagyan natin to rito. Siyempre. Black sa may blue. Red sa may red. Ayan. And then, kapag pinower on na to, or tignan mo natin guys itong mga to, bago natin i-power on. So, meron siyang set button, menu button, at meron din siyang run and lock button. Ayan. At yung display niya. So, unahan niya guys, merong dalawang 30mm by 30mm na cooling fan. Tingnan natin guys. Yep, 30mm guys. 30mm by 30mm cooling fan. So, dalawa yung cooling fan niya. Sigurado guys, yung cooling fan na to ay bearing, dual bearing yan guys. Okay, kasi makapal yan eh. Tingnan nyo mabuti sa loob. Ayan, makapal yung pinaka cooling nya, cooling fan. So, dito naman sa likod, ayan, meron tayo ditong input DC 5 volts up to 2 amps guys. So, pang charge to ng battery guys sa loob. Kasi pwede nyo buksan to ng kahit hindi nakasaksak dito yung charger nya. So, ito naman guys yung sa likod. So, yung model number nya L1060 by Miniware at made by eDesign. Ayan guys. So, ito yung website nila, www.miniware.com.cn or China kasi yan guys eh. Okay? So, pag binuksan nyo siya, press nyo yung set at saka yung menu at the same time. So, ngayon, big sabihin, kaya hindi siya nagbukas dahil hindi siya lobat guys. Bale, kailangan nyo siyang dito, kailangan may ma-detect siya na nag-input lang dito guys. So, big sabihin, kailangan natin i-charge. Lang guys, kuha lang ako nito. So, ayan, galing din to sa Miniware. Ayan guys. So, ayan yung cable, no. Pero guys, hindi kasali to sa sa box kasi hindi naman natin nakita sa box to, diba? So, kayo magpo-provide ng charger nyo. So, tingnan natin kung ano yung charging niya. So, ayan guys. So, ang charging niya ay 5 volts at 0.2 amps. So, pakita ko sa inyo. Ayan guys, at on na natin siya. Ayun guys, so nag-on na siya. So, ayan ang default settings niya sa una. So, 3.3 volts, 1 amp, tapos 5 watts, tapos 1 ohms, or 1 ohm guys. So, nakaset siya sa may constant current. Pwede nyo baguhin yan. So, constant voltage naman yan. Ito ay constant resistance. Tapos ito ay constant power. Ayan. Or constant wattage yan guys. So, constant power. Okay? So, ngayon, kapag gusto nyo i-run, so, pipindutin nyo lang to guys. Or kung gusto nyo i-on, pipindutin nyo lang to. So, pakita ko sa inyo. On natin siya. So, ayan guys, magkakaroon siya ng ilaw na naka-on siya. Pagka in-off natin siya, ayun, okay? And then, press natin guys yung menu. So, makikita tayong input, ayun yung input niya. So, pagka tinanggal natin sa input, tingnan ulit natin guys. So, ayan, wala nang input niya. So,
Ayan guys, sa 3 volts yung battery niya. So, ito naman yung ano niya guys, ID. Ayan. Tapos yung firmware niya, ayan guys. So, 1.02.084, ito. So, pagka ginawa naman natin ay hold natin yung menu. So, ang over current natin protection ay 5 amps. Over voltage protection ay 30 volts. Over power protection ay 50 watts. Under voltage protection ay 0.3 volts. Ito naman guys yung pag-connect sa may module natin. So, papakita ko sa inyo guys kung paano siya i-connect mamaya. Hold. Ayan. Program load yan guys. So, kung may ipaprogram kayo para sa load. Ayun, wala. At yung sound adjust. So, adjust natin yung sound niya. Para malakas guys. So, ayan lang guys. So, ngayon, i-charge muna natin kasi 3 volts na lang siya. So, para sure lang guys. So, ngayon, i-try natin yung dito guys. Wait lang. So, iyan muna natin to guys. I-maximum natin itong mga overload na to. Overload. Ayan, maximum natin yan 10 amps. Ito, maximum na natin to ng 60 volts. Ito, maximum natin ng ayan guys, 100 lang yung maximum niya. Tapos ito, under voltage siya, minimum na natin yan guys. Okay na yan guys. Pinaka minimum ko na yon, 0.3 volts. And then dito tayo guys sa may try muna natin itong constant current na to guys. So, ayan guys, baba lang natin to. So, lagyan natin to ng load. So, lagay ko siya guys dito. So, may power supply ko. So, gawin natin ay 5 volts. Tapos, ang load natin is 2 amps. Ayan. So, tatry ngayon natin yung load nito. Ayan. So, positive sa pula, negative sa itim. So, ayan siya guys. So, ngayon, i-on natin to. So, guys, ayan, naka-on na siya. 5 volts, pero wala pa siyang amps kasi hindi pa nakabukas yung load natin. Ito kasi ay electronic load. So, i-run na natin siya guys. Ayan. So, nakita nyo, naka-constant current siya. Ayun. Okay. At kung nakikita nyo dito guys, ay 1 amp talaga yung load natin guys. Okay. So, pwede natin i-adjust yung amps niyan. Sorry guys, so ulitin natin. Pwede natin guys i-adjust yung amps niyan. Ayan. So gawin natin na 1.5. So ayan guys, 1.5. So on na natin to. So yun guys, 1.5 yung kinakain niya. Ayan. Okay. So accurate na accurate. 1.499, diba? 1.49. Ayan guys. And then try natin dito 10 amps. 5 volts, 10 amps. So, lagyan natin dito 10 amps guys. So, off muna natin.
Sorry. Open na natin siya guys, and then wait lang. Ay, ano pala. Open na natin, and then ay, ito pala. Amps ang ilagay natin dito. Ngayon guys, kung nagtataka kayo bakit 3.3 volts yung nandoon, kasi guys hindi naman yun ang ginagamit natin guys na mode eh. Ang ginagamit nating mode ay etong constant current. So kahit na ano yung voltage dito, basta ang gusto nating i-test is current lang, yun lang yung gagalaw dito guys sa may electronic load natin. Okay, so on na natin ito. Total naka 10 amps na to. So on natin guys. On. Ay, sorry. Ito pala yung on. On. Ayan guys. Kung nakita nyo, 5 volts, 10 amps. 50 watts guys. Ayan. Okay. So naka-constant siya guys. So ngayon, kung nakita nyo, biglang bumagsak dito yung voltage. Kasi bumagsak din dito yung voltage din guys. So ngayon, para hindi ganong bumagsak yung voltage dito guys, so kailangan natin taasan ng 0.1 yung voltage nya. So 5.1. Wait lang. Off muna natin to guys. And then open ulit natin. Ayan guys. So, hindi na bumabagsak yung voltage natin. Okay? And then, kung nakikita nyo dito, sa ano niya guys, ay bagsak dito. Pero doon is, tama naman. Ayan o, 5.1. Bumagsak ulit. So, up muna natin ito. Kung nakita nyo dito, nagsabi siya ng under voltage protection. So, kasi bumagsak yung voltage natin dito. Yun ang ibig sabihin ng under voltage kanina na 0.3 volts. So, ano mo natin to guys. Ayan. So, bakit bumagsak yung voltage dito? Kasi guys, dito, sa wire na gamit natin ay doon siya nagkakaroon ng problema. So, sabi ko sa inyo kanina, para hindi magkaroon ng problema, kunyari ito battery, so lagyan nyo rin ng ano rito, oh. Dito sa VS voltage sense niya ng ano guys, iba pang wire. So ganito kasi yan guys eh. Saan yung ano natin? So dito sa menu, sinasabi niya dito about sa load nyo or sa device under test. Kasi kunyari itong device under test nyo is battery, or in case sa atin is power supply. So kailangan nyo lagyan ng voltage sense. Okay, kasi nga etong wire natin nagkakaroon siya ng voltage drop na up to 1 volt guys. So dito sabi niya ang drop yata dito is 2 volts. Saan na yun? May nakalagay dito yun eh. So basta nagkakaroon siya ng dropping voltage na, saan ko ba nakita? Yan. So basta yun guys, nagkakaroon siya ng drop voltage dito sa mga wire dito, sa makapal na wire. So kahit na makapal yan, underload test guys. So dito sa negative, nagkakaroon niya ng voltage drop. So kaya nilagay nila tong voltage sense na to dito kasi wala namang dropping voltage dito, pero kailangan nyo guys ay twisted cable ang gamit nyo rito na naka-shield if possible guys. So UTP cable guys ang ilagay nyo rito, yung ginagamit sa internet. Ayan, siguro naka-shield yon, kung shield yung makukuha nyo or mabibili nyo. Okay, so ayun, kaya nagkakaroon siya ng voltage drop kanina. So pakita ulit ko sa inyo. Ay,
On muna natin to. So ayan. Ayan guys, oh. Okay. So taasan natin yung 10 amps ng, ayan, tinaasan ko siya ng 0.3. So 10.3 amps na siya, para hindi bumagsak guys yung amperes. Kasi pag bumagsak yung amperes dito, mamamatay ito eh. I mean na nag-aano siya, nagkakaroon din siya ng overcurrent. I mean na constant current guys. So ayan. Ngayon guys, i-test natin yung tag dito, yung wattage niya guys. Itong watts, ito. Kung kaya niya talaga ng 100 watts. So bali ang gagawin ko ay syempre ilalagay ko to ng 5 amps. 5 amps, ayan. Tapos 21 volts. Tapos dito naman guys, iset natin siya ng 100 watts. Tagal-tagal to i-adjust. Kapag ka nakakabit guys sa module kasi to, sa module 01 niya, ay mabilis to i-adjust. Para guys, pinipindot ko tong set para mabilis i-adjust. Ayun o. Pag hindi ko siya pinindot, ayun o, tagal lo. Pag pinindot ko siya, nakita nyo, ayun o, bilis o. Okay, so ayan, 100 watts na siya. So yan guys, try natin kung kaya niya ng 100 watts. So in 3, 2, 1. Ayun guys. Ayun o, 100 watts o. Tsaka, ang init ng nilalabas ng cooling fan. Grabe, init. So, kung nakita nyo guys, yung Celsius niya sa taas, oh. Oh, 58C na, 59C. So, ayan guys. Stop na natin. Masyado nang mainit yan guys. Grabe, ang init nun. Init ang lumalabas. So, ayan oh. Nararamdaman ko guys. So, ayan. Kaya niya ng 100 watts. Diba? Bali dito guys, constant resistance tsaka sa constant voltage, hindi ko muna guys papakialaman yan kasi hindi ko pa alam kung paano siya gamitin. Mahirap na kasi guys kapag mali yung paggamit natin, baka masira to, ay kamahal-mahal pa naman nito. So ngayon guys, alisin na natin to. Hindi, huwag na natin alisin yan. Ang gawin natin ay ganito guys, wait lang. So, kunin ko muna to. So, bali ito nga pala guys ay para sa monitor niya. Ayan. Bali, i-connect natin siya guys dito sa may monitor para makita nyo na maganda na may kasamang monitor. Yung ganito guys, kapag bumili kayo. Tsaka ang kagandaan sa kanila is stackable sila. Ayan. So, power on ko lang to. Ayan guys, para kita nyo. And then, kung nakikita nyo to, nag-green. Ibig sabihin kasi nito guys, sa ilalim, ay nakakonect siya dito sa my monitor. Itong isa, walang green guys, oh. Hindi siya nakakonect sa my monitor. Ngayon, pagka gusto natin siya i-connect sa my monitor, so, click na natin tong config. Ayan. And then, dito guys, sa config, kailangan na sa automatch siya guys. So, ano nyo lang yan, confirm. And then, confirm nyo lang siya guys. Confirm ulit. And then, matching na siya. Dito naman guys, sa ano natin, kailangan, ay, nalobat. Wait lang guys, kuha lang ko ng, ano yan to, charger. Nalobat.
So dito naman guys, total nag-ano pa siya guys, so search pa siya. So hold nyo lang tong menu. Tapos punta tayo sa may, eto guys, ito. Sa number 5. Tapos set, number 5. Tapos set natin to. And then ayun guys, so pagka set natin, nakita nyo, pumasok na agad doon. So ngayon gagawin natin is cancel na to. At escape. So ayun na siya guys. Nakita nyo dito 20 volts yung input na pumapasok ngayon dito, kasi guys galing siya dito sa may Raiden power supply natin. Ayan. So ayun guys, so kita nyo. Okay, so kaya 20 volts to guys. Ayan, 20.79 volts. Ayan. So ngayon punta tayo sa selection dito guys, sa device natin, ayan, pwede natin modify yan. So kung nakita nyo guys, 100 watts yung setup natin, tapos dito guys is 100 watts din, ayun o. Ngayon pwede natin guys baguhin yan, so tulad yan, so pwede natin baguhin yan. So 90, ito guys 90 na lang din, 80 rin, ayun o. 70, 60, 50, 40. Ayan guys, nababago rin siya rito kapag ka nagbago ka rito guys. So try natin sa may dito guys, sa constant mode nya. Ayan. So dito muna tayo sa may voltage. So kung nakita nyo guys yung voltage nya, ayan guys, 3.3. Pwede natin baguhin yan. So tignan nyo rito guys ha. Yan, pares na sila guys. So 3.4. Pwede nyo siya guys baguhin dito. Mas mabilis dito magbago. So kung gusto nyo ng precise, kunyari 3.7. Ayan, 3.7. Ito guys 3.7 din oh. So 4.2. Ganyan. So 4.2. Mas mabilis dito kapag ka may monitor guys. Kasi pagka dito lang kayo, ito lang. Mahirapan kayo guys pag dito lang. Pag may monitor kasi guys, nakita nyo kung gaano kabilis. So yan po yung kagandahan yan. So baba lang natin to para magbago yung mode. Yan, constant current. So pakita ko sa inyo guys. So up ulit natin. So kung gusto nyo 9 amps lang, ayan guys. So 7 amps. Saktong sakto siya guys, nakita nyo. Tapos kung gusto nyo ng napaka precise, kunyari 4.321, so pwede yun. So 1 2 3, ayan o, 4.321 siya guys. Dito guys 4.321 din, diba? Ang ano natin guys, constant, ito guys, constant resistance din natin. So sa constant resistance ay wait, what? Ba't ganun? Ito tama, 0.01 0.02, dito 0.03, ito 0.03, ito 0.04. Wait lang, ba't ganun? Ito 0.11, ito 0.07. Lah, ganun. So tagyan natin dito guys, gawin natin 500. Ayan, 0.5. Ito guys, 1.28. May ano to guys, may bug to, itong dalawang to. Ayan, so sasabihin natin to guys sa sa developer para maayos to. Ang problema lang natin is dito sa may ohms. Ayan, hindi sila tugma, pero tugma sila dito sa may volts, sa amps, tsaka sa watts. Ayan guys, so ang galing, ba't ganun?
Ang weird naman nun. Pero, okay na yan guys. Nilang natin guys sa kanya para magbigay din siya ng software. Kasi baka may mga bagong software na kasi ngayon. Sa firmware pala. So, yung firmware niya baka meron ng bago. So, i-update natin tong module na to. Kasi ito bago lang to guys eh. Okay. So, kailangan ko i-update siguro yung module na to. Pero not now guys. Siyempre, baka muna pa yung ano natin eh. Yung tag dito. Yung video guys sa haba. 30 minutes na tong video natin eh. So, ayan, try ulit natin. So, on natin to. So, pindutin lang natin yung input. Yung output. Ayan guys. So, ayan guys. So, 50 watts. Dito guys, ganun din. Ayan. Tapos, doon sa may, ano natin guys. Ayun 50 watts din yung nakasulat. Ayun. Diba? Pare-pare sila guys. So, pwede natin siyang patayin dito. Ayan. Tapos, pwede natin siyang buksan. So, patayin ulit natin. Tapos, pwede natin siya guys buksan dito. Or pwede natin siyang patayin dito guys. Ang kagandahan sa kanya guys ay wireless siya guys. So, kahit na saan nyo ilagay ito para pan-test. Tapos, ito lang yung gagamitin nyo para makita nyo yung monitor. Diba? Yun ang kagandahan dito guys sa mga modular na to. Okay? At paano ko nalaman guys yung mga sinasabi ko rito kasi dalawa yung binili ko na to. So pinag-aralan ko muna guys kung paano siya gamitin para tag dito malaman nyo, na mabilis ko lang sa inyo masabi. So ito pa yung isa. So bale ayan. Tag dalawa nito. Tapos dalawang power supply. Ayan guys. Stackable talaga siya. So isang monitor, dalawang power supply, tapos dalawang electronic load. Boss, saan mo ba gagamitin yung electronic load na yan? Kasi guys, may tetest ako na custom board. Ayan, para sa ultimate custom board ng Peace Wi-Fi. Kasi, ano na yun guys, version 2 na kasi yun guys. At modular type na siya. So, kailangan ko siya i-test via itong mga to. Ayan guys. So, lalagay ko lang itong isa dito. So, back tayo dito. Configuration. Auto match, confirm. And confirm lang natin dito. Hold. And set. Ayan na siya guys. Cancel na natin to. Ayan guys. So, 4 na sila. Yung isa offline kasi walang power. Pero pwede natin guys lagyan ng power. Yan. Para mag-online lang. Para makita nyo na 4 na gumagana dyan ay namamonitor ng M01 natin or monitor natin guys. Monitor module. Ayan. So, pakita ko sa inyo. So, ayan guys. So, kita nyo? Green means naka ano na yan guys. Tawag dito. Naka-connected na siya guys dito. So, para maniwala din kayo naka-connected yan. So, on natin to. Ayan. So, kita nyo, nagkakaroon siya ng ng display. So, ayan. Set natin to. Run natin. Ayan. So, dito kasi wala tayong load. So, ayan guys. Kaya ganyan. So, ayan guys. At kung nagustuhan nyo naman ng video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click the notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.